Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. At klaruhin natin, ito pong aming job interview. Ayan, dito sa ating Bakit Ikaw? Ito po ay walang bayad, ha? Ayan, libre po ito. Public service po natin para makilatis natin. Makilala natin ang mga iboboto nating senador sa darating na eleksyon. Kaya naman lakay sa mga nanonood at nakikinig sa atin, baka po kasi magamit, baka may magpakilala at may maningil, isumbong nyo po yan sa amin dahil wala po itong bayad na Bakit Ikaw. Ipapagulpi namin. Ay, hindi ba papagulpi? Isasay ko sa... Nagiging brutal ka lately. Ganun ba? Sorry. Ayan. Isasay ko na lang sa Chubibo sa Chubibo, Star City. hanggang sa Mahilo. Ayan, 12 hours. Ayan. Walang babaan. Walang babaan. Ikaw ba, Bert, akala ko tatakbo na rin senador si General Romeo Browner. Birthday pala. Ayan. Birthday niya ba? Aba, Apo General Romeo Omet Browner the Jr. Happy birthday, General Browner. Naragsak nga panagkasangay mo, Apo. Ayan, binabati ka na ni Edniel Parosa at siyempre, lahat ng mga kasundaluhan sa Armed Forces. Ayan. Happy birthday, General Omet Browner. At ngayon, ipakilala mo ang bisita natin, tumatakbong Senador Sister L. Yes, lakay, ang ating bisita, ang ating aplikante, nag-a-apply sa masang Pilipino. Siya ay independent candidate, lakay. Tumatakbong senador, isang abogado at isa rin siya, lakay, guro. Siya ay nagtuturo sa law school, lakay, at graduate ng University of Santo Tomas ng Bachelor of Laws. Ipapakilala ko na ang ating makakasama ngayong umaga. Siya, lakay, ay si Attorney Angelo De Alban. Ayan. Attorney De Alban, sir, good morning po at welcome sa ating programa. Magandang araw, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZRH. Ayan, Alban, may N, hindi Alba. Ayan. De Alban. Angelo De Alban. Ayan, may mga kapangalan nga daw ba siya? Ayan, May kapangalan siyang isang kandidato din, lakay. tumatakbo ring senador. Nagkakapalit na raw sila. Oo, nagkakapalit kami. Kaya nililinaw natin na siya, Attorney Angelo De Alban. Di magsama na lang kayo, attorney. Pwede lang, pero maganda kasi rin yung adhikain niya. Siya ay sa kalikasan. Ako naman ay sa children with special needs and persons with disabilities. Yan ang ating advokasya. At yung laban natin sa korupsyon sa pamamagitan ng husgado. Yan ang kailangan natin tutukan. Aba, Kasi abogado lakay aba, may advocacy pala, ha? Dapat pala mapunta sa mga mason sa Shriners, ayan, sa crippled children, mga children with disabilities. Kayo lakay, di ba? Yun ang pinaprioritize ninyo. Yung mga burned and crippled children. Ayan, ayan po tinutulungan ng mga Shriners ng Philippine Masonry. Ayan. Okay. Anyway, Attorney Angelo De Alban, bakit ikaw? Bakit mo gusto maging senador? Yung gusto ko po kasing pagbabago o improvement sa ating bansa ay magagawa lang natin yan kapag tayo ay nakaupo sa Senado, katulad ng paggawa ng batas para sa mga children with special needs and persons with disability, lalong-lalo na yung free therapy and free developmental assessment sa mga children with special needs at saka livelihood programs sa kanilang pamilya. Napakahirap at napakamahal ng therapy at developmental assessment. Kaya kailangan tumulong ang gobyerno lalo na doon sa mga nasa laylayan na tinatawag. Pangalawa, kailangan natin ng batas para maiangat ang pondo ng husgado sapagkat ang husgado lamang ang constitutional, legal, and feasible solution sa laban natin sa korupsyon. Kapag maraming korte, maraming judges, mabilis ang takbo ng kaso, hindi namamatay ang mga witness, pwede mong mapakulong agad yung mga korap at mapapawalang sala mo yung mga inosente. Ang daming nabubulok sa kulungan na inosente dahil medyo mabagal yung takbo. Pero hindi kasalanan ng mga judges yan kasi overloaded sila and understaffed sila. At pangatlo, kailangan na natin maamyendahan yung family code kasi kailangan na itong tugunan yung pagbabago sa ating lipunan. So yung mga yan, magagawa mo lang yan kapag ikaw ay nasa Senado. Hindi mo yan magagawa kung ikaw ay mayor, governor. Kaya dapat talaga ito yung ating tututukan pag tayo ay nasa Senado.
Attorney De Alban, nabanggit nyo ang pag-amyenda sa family code. Bakit irrelevant na ba yung ilang provision doon? Ano ang nais yung baguhin sa ating family code, Attorney De Alban? Yung ibang provisions niyan, pwede pa po. Pero tandaan po kasi natin, 1987 po ang Family Code. Before niyan, yung Civil Code na 1950s pa po. No? So almost 37 years, kailangan na ng pagbabago. Ang gusto kong pagbabago dyan, yung itaas natin yung requirements sa pagkasal. Kasi napakadaling magpakasal ngayon, para ka lang bumibili ng SIM card. 18 years old, may consent, tapos na. No? Dapat itaas natin yan. Siguro gawin natin 24 or 25. Bakit ho? May scientific na ano ito na basis po ito. Yung ating prefrontal lobe dito sa bunbunan ho natin, yan po yung gumagabay sa atin para sa mature decision. Kung immature ka pa, 18 years old, nakapanood ka ng romantic movie, no? Malamig ang panahon, sasabihin mo, halika, magpakasal na tayo. Napakadali magpakasal. Tapos pag naghiwalay sila after 2 years, sasabihin, ay, dapat may diborsyo sa Pilipinas. In the first place, bakit kasi natin papayagan na magpakasal sila ng maaga? Kaya naman sasabihin nabuntis niya yung anak ko. Dapat pakasalan mo yan. O pipilitin mo ngayon yung dalawang tao na magpakasal, isang gabi lang naman sila nagsama, wala silang foundation. No? So dapat itaas mo ng konti yung mga requirements mo sa kasal. Katulad ng dapat meron silang financial literacy na tinatawag. Alam nila kung paano maghawak ng pera. Yung sexuality education sa mga matatanda, dapat age appropriate yan. Yung iba hindi pa nga nila alam kung paano nabubuo o kung ano ang nangyayari kapag nagbabago ang katawan ng kababaihan, no? Yung psychological test, hindi natin alam, nang bubugbog yung lalaki, no? So dapat itaas natin yung requirements sa kasal. At saka ito nga po yung sinasabi ko, no? Kahit hindi ako sang-ayon sa same-sex marriage, ay dapat bigyan natin ng proteksyon yung mga miyembro ng LGBT plus community. Katulad ng dapat mabigyan sila ng pagkakataon na mag-represent sa kanilang partner sa mga transactions. Halimbawa, yung isa na ospital. Ang problema, itinakwil na siya ng kanyang magulang at pamilya. Ay sino ang pipirma sa hospitalization? Kung ililibing, funeral, sino ang pipirma? Natitira na lang siya doon sa ospital nang wala nagbabantay sa kanya. O di kaya naman, etong mag-partner na to, no, same-sex partner na to, bumili sila ng ari-arian. Hindi sila pwedeng magpakasal. Ang problema, paano pag namatay? Di babalik sa pamilya na nagtakwil sa kanya. So dapat pwede sila magmana sa isa't isa. Etong mga bagay na ito, dapat to ilagay natin sa family code. Huwag natin ilagay ito sa SOGI bill. Huwag natin ito ilagay sa separate bill. Kasi I consider members of the LGBT community as co-equal. Kapareho natin silang tao. Dapat equal ang treatment natin sa kanila. So dapat sila ay nasa family code, not in a separate SOGI bill. Kasi this would be a reverse discrimination. Lalo silang pagtatawanan, sasabihin nila, meron ka sariling batas. Siguro mahina ka, kaya kailangan mo ng separate na batas. Hindi. Ang lakas ng LGBT community, driving force sila sa ating economy, sa education, ang dami nilang naitutulong sa atin. So they should be treated equally, katulad ng hindi members ng LGBT community. So dapat nasa family code yung kanilang protection. Nagiging issue, attorney, yung same sex marriage, LGBT. Yung bang mga ganun pwede bang paano ang policy sa adoption? Siyempre hindi naman sila magkakaanak, so nag-a-adopt. Ayan. Paano po yung inheritance pagdating po sa adoption dito sa same-sex marriage, attorney? Iyon na nga po, hindi po kasi ako agree sa same-sex marriage na tinatawag, no? Ang para sa akin is, kung sila ay mag-partner, papasok sila magbubuo sila ng pamilya na as partner po sila. At kung gusto naman po nila mag-adopt, ay dapat mag-adopt yung isa ng sarili niyang anak, dahil pwede naman po tayong mag-adopt ng isang tao na hindi natin relative. Ang sinasabi ko lang dito is, dapat mabigyan sila ng protection. Isa pa ho ito, no? Sa relasyon ngayon, ang babae at lalaki, pag binugbog ni lalaki si babae, vowsy yan. Okay? Pag binugbog ng lesbian, ang kapwa niya lesbian, vowsy pa rin yan. Pero pag binugbog ng bakla, no, ang gay, ang kapwa bakla niya, wala po yang vowsy.
Kasi ang VAUSI ay for women and children. So hindi siya all gender Tsaka- protection. Kawawa yung mga gays na binubugbog sa relasyon. Tsaka paano kayong mga members ng OHAWA, attorney, ha? Ano yung OHAWA? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayun. Paano kung ginulpi kami ng misis namin? Bawsi ba yan? Ay, marami na po tayong ano niyan, marami na rin po tayong instances na yung lalaki ay binubugbog ni babae. Kasi yung lalaki, hindi talaga sila palaaway. Bukod sa natatakot sila sa VAUSI, Yan, hindi rin talaga sila palaaway. Pero dahil aware na ngayon na kapag kinanti ng lalaki ang babae, VAUSI yan, mas VAUSI. mataas ang parusa. Paano naman kalalakihan? Paano ang protection ng ni Mister na ginugulpi ni Mrs. Halimbawa? Ayan, pwede bang sako ba ng bawsi yan, attorney? Kapag ang mister kasi ay sinaktan ng babae sa relationship, hindi po yan papasok sa VAUSI. Yung nga eh. Yon. Galit tayo sa lahat ng violence. Ayaw natin yan. Kahit kailan hindi ako nagtaas ng kamay, pinagbuhatan ng kamay, o nagsigaw sa misis ko, no? Kasi may respeto dapat tayo sa relasyon. Pero may mga relasyon talaga na mapanakit, no? Kaya dapat yan ay ating tinututukan, gawin nating all gender yung protection at hindi lang po sa kababaihan at sa kabataan, pati po yung mga kalalakihan natin na rumerespeto sa dangal ng kasal. Okay. Sister L, ating man on the street. Samantala, attorney, meron pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Kasama ng ating reporter na si RH52 Edniel Parosa. Meron pong katanungan sa inyo. Edniel, sino ang kasama mo ngayon at saang lugar kayo? Ano ang kanyang katanungan kay Attorney De Alban? Kaya Sister L at sa ating aplikante kay Attorney Angelo De Alban. Alam nyo, nandito tayo ngayon sa barangay lungsod ng Marikina. Pinag-uusapan niyo yung family code. Kaya Sister L, yung kasama nating magtatanong sa ating aplikante, sa ating senatorable ngayong umaga, hindi ang isa, kundi ang buong pamilya. Oh, buong pamilya. Itong pamilya ng kung of course si Lola Lisa. Unahin ko na si Lola Lisa. Nawala. Iniwang ka. Si Lola. Ayan. Ito yung mga anak. Camera siya eh. Madam at Sir Gerald. Sir. Edniel, ikot ka at mahina ang signal mo. Ayan. usog kayo, labas kayo konti. Lumayo sa pader. Medyo mahina yung internet. Ayan, labas Ayan. kayo konti. Ayan. Hatakin mo si Kuya. Ayan, sa open air. Ayan. Ito ang kanilang representante ng pamilya Mailig Lakay. Si Kuyang Gerald. Kuya, may katanungan ka sa ating gante ngayong umaga. Good morning po, Sir Deo. Hi, good morning. Good morning po, Kuya. No. Ano po? Anong tanong mo kay Atty. De Alban na kumakandidatong senador? Kuya. Opo, Sir, bali, Atty. Alban, good morning po. Ang aking katanungan po ay nakasagakuyan po nating sitwasyon ngayon na pambansang sitwasyon na dalawang political na pamilya magkakasaan, family at pamilya ng dating studente. Ano po yung masasabi nito dito sa ngayon? At kung mananalo po kayong Senador. ano po ang inyong may tutulong o magagawa para magkaroon po ng kapayapaan ng bansa natin? Ayun. Iba yung kanyang tanong Iba yung Atty. De tanong ni Alban. Atty. Ayan. Kung maging senador daw po kayo, ano ang magawa niyong paraan o batas ayan para mapayapa ang ating bansa? Katahimikan ng Pilipinas. Parang mabigat yun. Vague masyado yung kanyang tanong. Pero anyway, pasagutin natin si Atty. Kaya De ni Alban. attorney yan eh. Go ahead. Una niyang nabanggit kung ano daw ang masasabi ko sa dalawang nagbabangayan na pamilya ng politiko sa kasalukuyang presidente at sa dating presidente. Mga kababayan, ito lang po masasabi ko sa nagbabangayan na yan. No? Ang Pilipinas ay hindi nahahati sa dalawang pamilya. No? Marami po tayong options ngayong eleksyon. Katulad ng ang buong mundo ay hindi nahahati sa Amerika at China. Marami po tayong options ng mga bansa na pwede natin maging kaalyado. Ganyan din po sa ating politika. Pumili po tayo ng tumatakbo na para sa kapakanan, sa interes ng ating kinabibilangang komunidad. Ako po ay nabibilang sa komunidad ng children with
special needs and persons with disabilities sapagkat ako po ay may pamangkin na may cerebral palsy and autism. Kaya malapit po ako sa kanila. Ang aking advokasya po ay magawan sila ng batas para magkaroon ng free therapy and free developmental assessment and livelihood programs para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdating naman po sa tanong po ninyo, ano ba ang solusyon ko sa kapayapaan sa bansa? Isa lang ho ang solusyon dyan. Ano, attorney? Pataasin natin yung pondo ng husgado para makagawa ng maraming korte at makakuha ng maraming judges, na ma-hire tayo ng maraming judges para malabanan natin ang korupsyon. Maipakulong natin ng mga masasamang tao, mapawalang bisa o mapakawalan natin yung mga inosente na nakakulong. Kasi kung kapayapaan po ang gusto ninyo, hindi naman po pwedeng may kapayapaan na walang hustisya. Ang hustisya natin ay maibibigay lamang po ng husgado sapagkat ang husgado ang only constitutional, legal, and feasible way to defeat corruption and to ensure the justice, yung mabigyan ng hustisya ang lahat ng tao. Hindi po tayo pwede, nasubukan na po natin ang extrajudicial measures nung nakaraan. Yung maliliit lang naman po ang nadadamay na nakikita natin. Nasubukan na rin po natin ng social media exploitation, yung pinapadaan yung away sa social media. Yeah. Pero babagsak din naman sa korte yan. Ngayon, kung popondohan natin ng mga korte, hindi po yan para sa kanilang sweldo. Yan po ay para gumawa ng maraming korte. Yan po ay para mag-hire ng maraming judges para bumilis yung takbo ng kaso. I'm sure nakarinig na kayo ng mga tao na nagsasabing ayoko na lang magdemanda kasi matagal ang kaso, kasi mahal. Totoo Ito yan. po ang solusyon dyan. Kung marami pong korte at maraming judges, babalik po yung tiwala natin sa gobyerno na kapag sinaktan ako ng tao na to, mabilis yung kaso, hindi namamatay o hindi nawawalan ng gana yung mga witnesses. At kapag ito ay napatunayan na ginawa mo talaga gamit ang CCTV, gamit ang cellphone, no, gamit yung mga witnesses, hindi nawawalan ng gana yung mga witnesses, madaling mapapakulong yung mga loko-loko at mapapawalang sala, mapapakawalan yung mga inosente. So yan po ang solusyon sa kapayapaan dito sa Pilipinas. Ayan. Husgado po. Yung buong makahilig Oh, yun family na. ba, Edniel? Ayan, buong Lumabas pamilya. na. Ayan. Lumabas na talaga. Ala na sila. si Lola, ayan, dalawang Lola, talaga namang kinig na kinig. Oo. Mhm. Alam mo, mabigat yung pinapaliwanag ni attorney pero grabe ang ngiti ni Lola Lisa. Ganun ba? Lola Lisa, pero kuyang, yan, masada pa yung sagot, ang sagot ng ating aplikante. Simple lang. Pero sa pangkabuuan komplikado. Ayusin natin ang system. Tama po. Maganda nung sinabi ni attorney Di Alban. Maganda pong solusyon niya. Maganda po ay ayos na po natin lahat sa ngayon. Solusyonan na kasi mabigat po ang sitwasyon ng bansa natin ngayon na dapat talagang matakot. Okay. Mabigat po kasi para kahit po po ng mga ekonomiya at saka ng buhay ng mga. Kamag-anak mo yata yun, attorney. Isang lakay. Baka mo lang kayo magpaalam. Oh, si Lola. Pero mo lakay. Wala gabi ng lagim. Avid listener pala, DZRH. Hanggang maggabi ng lagim ulit. Ayan, nakatutok lang ito. Aba. Si Lola Lisa. Hi, Lola Lisa. Good morning. Naku, naiiyak ako. Wala akong masabi. Huwag ka na mahiya, Lola. Ayan. Ano ba yan? Sabi nila kay Deo. Naku, naiiyak ako. Gustong gusto ko yung pagkakaganin niya, oh. Ayan. Lola, punta ka dito sa DCRH. Isasakita sa Chubibo. Star City. Pati yung graphics mo lakay, yung post mo raw sa picture ng damdaming bayan. Gustong-gusto daw niya yun. May alas 5 doon na ako. Kaya alam ko, pag hindi si Thea o si Jackie ang kaharap mo. Aba, Parang hanggang alam break na time alam, pala eh. Naiiyak ako. Pasensya ka na. Wala akong Lola Lisa. I love you ayan. daw, sabi nila, Kai. Love you, Lola. Love you. Mua-mua. pero love na love kita. Ay, Oo. love you too, Lola. Ayan. Maririnig ko, pag Biyernes, alam ko, madalas wala ka. Nakabulgar ka lakay. Pasay tayo dyan. Wala ka. Binokay lagay. Oo nga. Saan ba lugar saan ba address ni Lola Lisa? Lisa at papasyalan ko dyan? Dito yan sa Barangay Santo Niño, Lakay, sa lungsod ng Marikina. Ayan. Yan ang pulso ng ating damdamin ay
dito yan sa Eastern NCR. Balik sa inyo, Lakay at Square. Maraming salamat, Edniel Parosa, at sa Makahilig family dyan sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Pero wala ka pala pag Biyernes, Hindi naman. Binisto ako ni Lola. Ayan. Sa break time lang naman daw po yun. Ayan. Okay, balikan natin Balikan natin si Attorney Attorney Angelo De de Alban. Alban. Ayan. Abay, abang maganda naman na Attorney, ang isa sa mga advocacy po niya ay libreng therapy at developmental assessment at para sa mga batang may special needs. Nako, maganda po ito. Isang magagali ang pondo niyan at sa yung proposal kung kayo po ay mananalong senador. At pwede tayong gumawa ng batas na manggagaling yan sa national or local source. Kasi ang mga children with special needs and persons with disabilities, taxpayers din po natin sila di ba? Sa mga bawat stroller, sa mga services na binabayaran nila, no? May mga VAT yung mga yan. At hindi lang po yan, yung mga magulang nila nagbabayad din ng income tax. Bakit sila kailangan magmakaawa sa mga politiko tuwing eleksyon, no? Para lang magkaroon ng free therapy at free developmental assessment. Yan nga lagi kong sinasabi. Ang taong nagbabayad ng buwis, dapat hindi nagmamakaawa na mapaglingkuran. Karapatan ng bawat tao na mapaglingkuran sila. Ngayon, itong mga children with special needs, napakahirap na po ng kanilang kalagayan. Bakit hindi natin sila mapondohan na mabigyan po sila ng free therapy? Kasi meron naman po mapagkukuhanan hindi nga ho ba ay naiangat po ang budget ng infrastructure ng 300 billion. Bakit hindi natin maiangat ang pondo para din po sa mga children with special needs sapagkat sila po ay miyembro ng ating lipunan. Hirap na po ang kanilang mga magulang. May mga nagpupunta nga po sa akin, umiiyak 2 hours away, 3 hours away, nagta-tricycle, nagji-jeep, sasabihin, Torny, kailangan po namin ng pang-assessment kasi hindi makapasok ang anak ko sa eskwelahan. Ay, hindi naman ho kailangan ng assessment para makapasok ang anak ninyo sa eskwelahan sapagkat karapatan po ng bawat tao, basic rights po yan na makapasok sila sa edukasyon. Kaso nga lang wala pong awareness ang mga magulang tungkol dyan. Kaya kami, nire-raise namin yan. Kasama ko ang kapatid ko, si Teacher Al at saka si Teacher Kim. Nire-raise namin ang awareness na yan. Nagpupunta po kami sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas para sabihan yung mga magulang, kailangan po ninyong malaman na karapatan po ng anak ninyo na magkaroon ng inclusive education. Kasi yan po ang sagot sa kanilang pangangailangan, yung inklusibong edukasyon. At ano ang sagot sa inclusive education? Dapat mapondohan yung mga teachers na mabigyan sila ng proper training how to handle children with special needs. Alam mo, kawawa po yung mga teachers natin ngayon, Bakit? Kasi binibigay sa kanila yung mga subjects na hindi naman nila competency. Halimbawa, math yung natapos mo, mabibigyan ka ng Filipino. Anong training mo dyan? Tapos mag-handle ka ng children with special needs pero hindi ka naman pinondohan for training. Ang masakit pa niyan, pinag-uumpog yung public school and private school. Bakit hindi natin pondohan pareho yung teacher na total sa kapakanan naman ito ng bata, ang training at seminar ng public school, dapat isama rin ang private school at may pondo din, hindi yung invitation lang, technical assistance lang. Pag nag-explain si Attorney Angelo de Alban na Consial Marbacani, parang nagtuturo lang. Parang nasa classroom. Oo, para mabilis maunawaan lakay. Ayan, pero ang sabi ni Consial Marbacani na Antipolo ng Tumawini, pinsang ko yang si Attorney Angelo de Alban. Ayan, susuportahan namin yan mula rito sa Tumawini. Ayan. Maraming salamat kababayan at pinsan. Ayan, sila ang family ng mga abogado. Lahat sila ay mga abogado. Graduates ng UST. Kilala pala si attorney. Ang lolo ko po kasi ay abogado, yung father ko at saka yung mga kapatid niya, 8 po sila, mga abogado rin sila. At ako at yung kapatid ko na pag-aral ko na abogado rin. Kaya more or less, alam namin yung takbo ng flow pagdating sa litigation. Kaya nakikita namin talaga na sa husgado, yan talaga ang solusyon pagdating sa kapayapaan, sa hustisya dito sa bansa. Family of lawyers pala ito, lakay sila attorney De Alban. De Alban. Yes, at lakay
may ihabol lang akong tanong Okay. bago sa yung katanungan kay attorney mula sa ating viewer at listener dito sa ating YouTube channel. Ang Anong kanyang sabi? tanong lakay ay talaga namang malapit sa ating sikmura at yung iba na high blood. Attorney, ano pong stand mo bilang ikaw tumatakbong senador? Ano po ang stand mo dito sa sobra-sobrang korupsyon sa ating gobyerno na nangyayari sa ating bansa? At kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon ay naiuupo ng masang Pilipino dyan po sa Senado, ano po kaya ang posibleng solusyon o somehow makatulong po para itong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay masolusyonan? Isa lang po ang solusyon sa korupsyon dito sa bansa. Lahat po ng investigasyon sa Senado, sa sa Kamara, no? Sa kapulisan, sa ombudsman, lahat po 'yan babagsak po sa korte. Kapag kulang ang korte natin, mabagal ang takbo ng kaso. Tandaan po natin, nasa 116 tayo sa corruption index sa buong mundo. Pero bakit ang pondo natin, ang pinakamataas infrastructure, mataas po ang corruption sa infrastructure. At 1% lamang po ng budget ng buong bansa ay nasa judiciary. Sino ho ba ang nagko-convict sa isang taong corrupt? Hindi ho ba judiciary? Ngayon, bakit ayaw pondohan ng Kongreso ang judiciary? 1% lamang po. 7 divisions lamang po ang Sandigan Bayan natin. Biro mo ang taas ng korupsyon dito, pero 7 divisions lang. Kulang na kulang ang mga korte sa mga kanayunan. May mga korte tayo na walang judges. Kaya nga po may tinatawag na pairing judges. Yung may kakilala ako, judge sa Quezon City, pinapadala pa sa Olongapo, pinapadala pa sa San Juan, pinapadala ganon? pa sa Pangasinan. Yes. Pwede pala yung mga Paano ganun. nila kasi the judiciary, the Supreme Court is managing yung kakulangan ng Kakulangan. mga judges. Hindi lang yun. Pati yung staff nila, understaff sila. So halimbawa may 2 judge na pupunta dito sa isang korte, pero isa lang yung staff ng korte na yun. So kulang sa item yung korte na yun. Hindi magagawa yan kapag kulang ang pondo. Ayan. Kaya nga ang sinasabi ko po, isa lang po ang solusyon sa korupsyon, laban sa korupsyon, yung pondohan natin ng husgado para dumami po ang korte, dumami po ang judges, mabilis po yung takbo, hindi po tayo matatakot na irereklamo ko itong mayor na corrupt, governor na corrupt, kasi madidesisyonan to on time, hindi ako mawawalan ng gana. On the other hand, pag mayroon po tayong kamag-anak na nakulong ng walang dahilan, mabilis po na ma-acquit siya, mabilis po na pawalang sala siya, kasi marami po tayong judges and justices. Speedy trial, Yes, sabi nga. napakadami natin Tama. magagaling na judges. Pwede sila maging Sandigan Bayan or Court of Appeals. Ang konti ng Court of Appeals division natin 33 Tama. divisions lang ang Court of Appeals natin. Pwedeng dagdagan yan. Tama-tama, Attorney Angelo de Alban, ayan, nakinig ang mga gods of Padre Faura. Ayan, nakatutok yan sila lagi Ang mga dito sa ating taga-judiciary, programa. ayan. Yes, ako ang taas ng pagtingin ko sa Supreme Court kasi nakikita ko talaga yung miyembro niyan diverse, no? Tingnan nyo yung nangyayari sa PhilHealth, kung hindi isiniwalat sa mga clarificatory questions ni Justice Amy Javier, hindi malalaman na yung nangyayari sa kalokohan sa PhilHealth. Tapos 'di ba sinasabi pa nila na dapat isoli mo yung 60 billion Aha. no sa kaban ng PhilHealth kasi hindi mo dapat inilabas yan. Kung hindi dahil sa Supreme Court, hindi natin makikita yan. Kasi hindi mo pwedeng paikutin ng Supreme Court. Kung sa Senado, pwede ka pang mamuliti ka dyan. Pero Sa Supreme Court, hindi pa pwede. Pero sabi sa Piskalya Attorney de Alban, ayan, sabi ni Chief Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Lagi nakikinig. Ayan, sa batas, sabi niya lakay, same-sex partnerships are considered as co-owners. When it comes to property that will come into the union, they will be governed by law on partnership daw, Attorney. Tama po ba? Tama Ayan. po yan dahil kilala po natin si City Prosecutor Yes. napakagaling yan. Ayan, Pero galing ang yan. problem niyan is hindi naman po lahat nakakaalam yan. At babalik na naman po tayo sa tanong, 'di ba? Sasabihin nila, kailangan magdemandahan na naman. So magdedemandahan yung partner at yung pamilya na naulila. Halimbawa si A at si B naulila, sasabihin nung magulang, ay ari-arian ng anak ko yan. Sasabihin naman nung partner, ay teka lang, co-owner kami niyan. Sasabihin ng pamilya, yes, but we are legal heirs. Heirs kami, magmamana pa rin kami sa kanya. Okay, pwede niyong hatiin sa kalahati. But the problem is, may mamanahin pa rin dapat kami kasi kami ay legal heirs nung namatay na walang pamilya.
in the first place, di ba tinakwil nyo na siya? Bakit magmamana ka pa rin dahil ikaw ay legal heir? Di ba Ayan. dapat pwede mo nang tanggalin yan? Kasi kawawa naman yung partner mo na nagdusa kasama mo para mabili yung ari-arian. Okay, Attorney Angelo de Alban, sir. Ayan, bilang panghuli po, ayan, ano ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ang dapat iboto sa darating na eleksyon bilang senador? Mga kababayan, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon. Ako po ay may kakayahan at kaalaman sa batas sapagkat 17 years po akong litigation lawyer at 16 years po akong guro sa University of Santo Tomas. I can inspire future leaders dahil hindi po ako wala po akong bahid ng korupsyon at alam ko po ang kasagutan sa ating laban sa korupsyon at itataguyod ko po ang pangangailangan ng children with special needs and persons with disabilities sa Senado. Kailangan po sila mabigyan ng free therapy and free developmental assessment kasi napakamahal at napakahirap po makakuha niya ngayon. Kailangan po mabigyan ng livelihood programs ang kanilang pamilya sapagkat hindi po dapat sila kinakaawaan, sila po ay dapat pinaglilingkuran. Maraming salamat po, De Alban for Senator, 20 sa Senado. Yun, number Attorney 20. Angelo de Alban. Ayan, meron kang dalawang boto dito, Attorney. Si Consel Marbacane at si Mrs. Archie Ladores. Sabi niya, Maraming salamat. ayan, sabi niya, you have my vote. Attorney de Alban, good luck po. Ayan. Actually, lakay marami dito sa ating YouTube channel. Katulad na lang nito ni Marcelino Villanueva ng San Mateo Rizal, si Gloria D. Aba, nakuha ni attorney ang loob at mukhang pumasa sila pumasa si attorney dito sa ating mga viewers sa YouTube, lakay. Ayan. Maraming salamat sa DZRH at napakalaki ng tulong. Public service talaga kayo. Maniwala po kayo mga kababayan, wala akong binayaran ni isang kusing dito. Ito ay purong public service. Opo, At walang- ako'y nagpapasalamat sa kanila. Wala pong bayad dito, Attorney. Senatorial aspirant, Attorney Angelo de Alban, independent candidate, at number 20 sa balota. Attorney, good morning and good luck. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.